Huwag husgahan ang aklat sa kanyang pabalat. Sa Pilipinas, madalas naming naririnig ang kasabihang iyan. Ang mga salitang ito, na malalim na nakaugat sa aming kultura, ay naglalaman ng isang mahalagang aral. Huwag mong sukatin ang isang tao batay sa kanyang panlabas na anyo. Kailangan mo silang kilalanin ng mas malalim. Bagamat sa pamamagitan ng mga klasikong panitikan at tradisyonal na sining, naging maganda ang imahe ng Pilipinas sa mundo, marami pa ring mga dayuhan ang nag-iisip na ang mga lalaking Pilipino ay maliliit at medyo mahiyain. Ang kwento ngayon ay tungkol sa isang batang babaeng Ingles na lumaki sa gitna ng maingay at kung minsan ay prangkang mga lalaki mula sa Land of the Fog. Isang araw, nakilala niya ang isang tahimik na lalaking Pilipino na may itsurang intelektual. Ngunit matapos niya itong makilala, kailangan niyang magmakaawa para sa kanyang buhay bawat gabi. Ano kaya ang nangyari? Halina't sabay-sabay nating alamin. Ako si Emily, 1 to 5 taong gulang, at isa akong mananayaw mula sa London. Ang pagsasayaw ang buong buhay ko. Nagsimula akong mag-aral ng classical ballet noong bata pa ako, unti-unting lumipat sa mga modernong sayaw, at sa huli ay naging isang profesional na mananayaw. Sa entablado, nagiging ibang tao ako. Bawat selula sa aking katawan ay nanginginig sa saliw ng musika, nagsasalaysay ng isang kwento. Ang mga sandaling iyon ang pinakamasayang sandali sa aking buhay. Bilang isang mananayaw sa Inglaterra, hindi kakaunti ang atensyon na nakukuha ko mula sa mga kalalakihan habang malambot akong gumagalaw sa entablado. Dahil sa aking balingkinitang pangangatawan, madalas akong makatanggap ng mga papuri at atensyon mula sa mga lalaking Ingles. Sa simula, gusto ko iyon, ngunit sa paglipas ng panahon, napagtanto ko na hindi nila talaga ako kailangan. Ang mga lalaking Ingles, lalo na ang mga nakapaligid sa akin, ay karaniwang maingay at mayabang. Pagkatapos ng ilang baso sa pub, madalas silang nagiging palaban na para bang laging sinusubukang patunayan kung sino ang tunay na lalaki. Pagod na ako roon. Isang beses sa isang party pagkatapos ng isang pagtatanghal, 2 lalaki ang nag-organisa ng isang arm wrestling contest sa harap ko para patunayan kung sino ang mas malakas, matapos magpustahan kung sino sa kanila ang mas bagay sa akin. Nakakatawa, ang mga katulad na karanasan ang nagpalamig sa akin sa pakikipag-date. Pakiramdam ko, mas komportable akong mag-isa. Pag-uwi sa bahay, isang tahimik na gabi, na may isang tasa ng tsaa at panonood ng mga pelikula tungkol sa Pilipinas, ang aking tanging aliw. Kakaiba, ang mga lalaki sa mga pelikulang iyon ay iba. Mukha silang mahinahon ngunit maalalahanin at hindi gumagamit ng dahas. Napakabago nito para sa akin. Sa una, akala ko ay sa pelikula lang iyon, ngunit pagkatapos ay nagsimula akong magtaka kung mayroon nga bang mga lalaking ganoon sa totoong buhay. Isang araw, ngumiti sa akin ang suwerte. Pinapunta ako sa Pilipinas para magtrabaho. Bilang bahagi ng isang modernong dance troupe mula sa Inglaterra, sumali ako sa isang international dance festival sa Maynila. Ito ang aking unang paglalakbay sa Timog Silangang Asya at ang Pilipinas ang lugar na pinapangarap kong mapuntahan. Sobrang saya ko. Sa unang araw sa Maynila, abala ang aming grupo sa mga ensayo at pagtatanghal. Ngunit pagkatapos ng ikalawang araw, nagkaroon kami ng libreng oras. Ang ibang mga miyembro ng grupo ay namili sa mall at naglakad-lakad sa Intramuros habang ako naman ay gustong mapag-isa. Nagpasya akong sumakay sa LRT sa Maynila. Batay sa impormasyong nahanap ko noon, naglagay ako ng mapa at isang simpleng phrasebook sa aking bag at bumaba sa istasyon. Ang linya ng LRT ng Maynila, kung saan ako unang nakarating, ay nakakagulat na malinis at moderno. Humanga ako sa kapaligiran na ibang-iba sa London Underground at nasiyahan sa tanawin ng lungsod na dumadaan. Ngunit bigla akong nakaramdam ng pagkahilo. Sa una, akala ko ay dahil lang sa pagod, ngunit lalong lumala ang sitwasyon. Naging mabilis ang aking paghinga at pinagpawisan ako ng malamig. Paminsan-minsan ay nagkakaroon ako ng anemia, ngunit ang pagkahilong ito ay bigla ang dumating kaya't natakot ako. Sa wakas, bumaba ako sa isang istasyon at napaupo sa isang bangko. Naging malabo ang lahat sa aking paningin at umugong ang aking mga tainga. Pakiramdam ko ay malapit na akong himatayin. Sa sandaling iyon, malabo kong nakita ang isang taong nakaupo sa harap ko, isa siyang lalaki.
Isang matangkad na Pilipinong lalaki na may itsurang intelektual. Mayroon siyang tinipa sa kanyang telepono at ipinakita ito sa akin. Ito ay isang translation app. Sa screen, lumitaw ang isang linya sa Tagalog. Ayos ka lang ba? At sa ibaba nito ay ang salin sa Ingles. Marahil ay napansin niyang dayuhan ako dahil sa aking itsura. Mahina akong tumango. Pagkatapos ay kinuha ng lalaki ang isang bote ng tubig mula sa kanyang bag at ibinigay sa akin. Binigyan din niya ako ng isang piraso ng ensaymada. Tila alam niyang nakakatulong ang matamis kapag bumababa ang blood sugar. Nagalangan akong tumanggap ng pagkain mula sa isang estranghero sa isang banyagang bansa, ngunit hindi ko matanggihan ang kanyang tapat na mga mata. Matapos uminom ng tubig at kumain ng tinapay, gumaan ang aking pakiramdam. Nag-type ulit siya sa app. Siguro dapat pumunta tayo sa ospital. Umiling ako at sumagot, okay lang, anemia lang ito. Tahimik siyang umupo sa tabi ko at naghintay. Ang ibang lalaki sa kanyang posisyon ay marahil ay ipipilit na dalhin ako sa ospital o susubukang yakapin ako, ngunit tila iginagalang niya ang aking desisyon. Nang tuluyan na akong bumalik sa aking sarili, nagpasalamat ako sa kanya at naglakas loob na magtanong, maaari mo ba akong bigyan ng mungkahi kung ano ang magandang makita sa Maynila? Nag-isip siya sandali at nag-type sa app. Hayaan mong ako ang maglibot sa iyo sa lungsod, libre rin ako ngayon. Kakaiba, ang kanyang alok ay hindi nakapag-abala sa akin. Sa halip, naramdaman ko ang init. Nagtiwala ako sa kanya, kahit nakakakilala lang namin. Mukha siyang kalmado, ngunit nakakagulat na mapagkakatiwalaan. Ang kanyang mga mata ay malinaw at tapat. Tumango ako, at doon nagsimula ang aming paglalakbay sa Maynila. Ang pangalan niya ay Paolo. Nang magpakilala siya, sinabi niyang isa siyang freelancer at naghahanda para magsimula ng isang startup. Sinabi kong ako si Emily at isa akong mananayaw mula sa Inglaterra. Tinanong ako ni Paolo kung ano ang gusto kong kainin. Siyempre, sinabi kong gusto kong subukan ang pagkaing Pilipino. Dinala niya ako sa isang maliit na restaurant sa malapit. Ito ay isang tradisyonal na kainan sa Maynila, adobo, sinigang at pritong lumpia. Lubos akong nabighani sa lasa ng pagkaing Pilipino na unang beses kong natikman. Habang kumakain, salitan kaming gumagamit ng translation app para mag-usap. Maaring maging awkward ito, ngunit nakakagulat na komportable ako. Hindi gaanong nagsasalita si Paolo, ngunit kapag nagsasalita siya, nakikinig siyang mabuti, nag-iisip at saka lamang sumasagot. Hindi siya nagmamayabang o nagpapakitang gilas tulad ng mga lalaking Ingles. Pagkatapos ng hapunan, lumipat kami sa isang kalapit na coffee shop. Doon, mas marami kaming napag-usapan. Ikinuwento ko ang aking buhay bilang mananayaw sa Inglaterra at ang aking pagmamahal sa kulturang Asyano. Ikinuwento niya sa akin ang tungkol sa kanyang trabaho at sa kulturang Pilipino. Habang nag-uusap, ngumiti si Paolo at sinabing, sa totoo lang, medyo pagod ako nitong mga nakaraang araw. Ang makakilala ng isang magandang babae tulad mo ay nagbigay sa akin ng dahilan para magpahinga. Ang mga salitang iyon ang unang nagpatibok ng mabilis sa aking puso. Ang kanyang mapaglarong papuri ay iba sa mga prangkang papuri ng mga lalaking Ingles. Tila ito'y taos-puso. Naglakas loob ako at sinabing, pwede ka bang maging tour guide ko sa loob ng 3 araw? Maging ako ay nagulat sa aking mga sinabi. Karaniwan, hindi ako ganito kumilos, ngunit sa hindi malamang dahilan, gusto kong gumugol ng mas maraming oras sa lalaking ito. Sandaling nagulat si Paolo, ngunit pagkatapos ay ngumiti siya at tumango. Oo naman, ipapakita ko sa iyo ang lahat ng pinakamagagandang lugar sa Maynila. Kaya't ginugol namin ang 3 araw sa paglalakad sa buong Maynila. Ipinakita sa akin ni Paolo ang iba't ibang mukha ng lungsod. Mula sa tradisyonal na kagandahan ng Intramuros at Rizal Park hanggang sa modernong kapaligiran ng Bonifacio Global City at mga bagong urban area. Uminom kami ng sagot gulaman sa isang tindahan sa tabi ng kalsada at sumakay ng kalesa sa paligid ng lumang lungsod. Lalo na't hindi malilimutan ang sandaling umakyat kami sa isang rooftop cafe at pinanood ang lungsod sa gabi. Mabilis na lumipas ang 3 araw. Nang dumating ang oras para magpaalam, nalungkot kami. Sa huling gabi, inihatid ako ni Paolo sa aking hotel. Bago kami maghiwalay, nagpalitan kami ng numero ng telepono. Sinabi niya, bumalik ka ulit sa Pilipinas.
At nangako ako, sigurado, pagbalik sa Inglaterra, araw-araw kong iniisip ang Pilipinas, lalo na ang panahong kasama ko si Paolo. Paminsan-minsan ay nagte-text kami sa isa't isa, ngunit hindi iyon sapat. Naaalala ko siya kahit sa dance studio at sa mga pagtatanghal, matapos makakilala ng isang tunay na lalaking Pilipino at hindi isang karakter sa pelikula, gusto ko siyang mas makilala pa at gumawa ako ng isang desisyon. Kailangan kong bumalik sa Pilipinas. Ang schedule ng aking dance troupe ay walang plano na bumalik kaagad, kaya nagsimula akong humanap ng ibang paraan. Naghanap ako ng impormasyon online tungkol sa pag-aaral sa Pilipinas at nakahanap ng mga paaralan kung saan maaari akong mag-aral ng sayaw o Tagalog. Pagkatapos ng ilang araw na pag-iisip, nag-apply ako sa isang dance course sa isang art academy sa Maynila at sa kabutihang palad, natanggap ako. Ito ay isang pagkakataon na mag-aral ng contemporary dance sa loob ng 6 na buwan at isawsaw ang aking sarili sa kulturang Pilipino. Hindi ako nag-atubiling pumayag. Nang sabihin ko ito sa aking mga magulang, una silang nag-alala, ngunit nang makita nila ang aking determinasyon, sa huli ay sinuportahan nila ako. Sinabi nila, kung iyan ang iyong landas, subukan mo, ngunit mag-ingat ka at laging makipag-ugnayan. At kaya muli akong sumakay sa eroplano patungong Pilipinas. Ang aking puso ay puno ng kaba at pananabik. Ang buhay sa isang bagong bansa at higit sa lahat, ang pag-asam ng muling pagkikita kay Paolo ay nagpakilig sa akin. May pakiramdam ako na hindi lamang ito isang paglalakbay, kundi isang bagong kabanata sa aking buhay at hindi ako nilinlang ng pakiramdam na iyon. Nang lumapag ako sa Pilipinas, puno ako ng kaba at pananabik. Ang unang ginawa ko ay makipag-ugnayan kay Paolo. Sa sandaling nagpadala ako ng mensahe, sumagot siya. Nagmungkahi siyang magkita kami sa gabi. Ilang oras pagkatapos, muli kaming nagkita malapit sa aking universidad. Bagamat ilang buwan na ang lumipas mula noong huli kaming nagkita, ang lahat ay tila natural na para bang kahapon lang kami nagkita. Para ipagdiwang ang aking pagbabalik, dinala ako ni Paolo sa isang magandang restaurant. Habang pinag-uusapan namin ang buhay sa Pilipinas, nabanggit kong hindi pa ako nakakahanap ng angkop na tirahan. Ang dormitoryo ay masyadong mahal at may napakaraming patakaran. Naguguluhan ako. Kaya't maingat akong nagtanong, matutulungan mo ba akong maghanap ng murang kwarto sa malapit? Agad na pumayag si Paolo na tumulong. Sinabi niya, may ilang magagandang studio apartment malapit sa bahay ko. Nagkasundo kaming titingin ng bahay kinabukasan. Ngunit ng gabing iyon, habang nakahiga sa kama sa hotel, isang kakaibang ideya ang pumasok sa aking isip. Ang mga lalaking Pilipino at mga lalaking Ingles ay talagang magkaiba. Si Paolo ay hindi mukhang mapanganib at hindi nagbigay sa akin ng hindi komportableng pakiramdam. Bakit hindi namin subukang manirahan ng magkasama? Kinabukasan, nagkita kami tulad ng napag-usapan at tumingin ng ilang apartment, ngunit sa aking isipan, mayroon na akong ibang plano. Sa tanghalian, naglakas loob ako at sinabing, paano kung sa bahay mo na lang ako tumira? Kitang-kita sa mukha ni Paolo ang pagkagulat. Natahimik siya sandali at sa wakas ay sumagot, masyadong biglaan ang alok na iyan, kailangan kong pag-isipan. Naiintindihan ko ang kanyang pag-aalinlangan. Ang isang biglaang alok na manirahan, kasama mula sa isang dayuhang babae ay tiyak na nakalito sa kanya, ngunit ang aking intensyon ay buo na. Nang gabing iyon, inimpake ko ang aking mga gamit mula sa hotel at sumakay ng taxi papunta sa kanyang address. Pagdating sa bahay ni Paolo, tinawagan ko siya. Sa kanyang boses, naroon pa rin ang pagkalito, ngunit hindi niya ako tinanggihan. Sa wakas, ay binuksan niya ang pinto at tumayo ako sa harap ng kanyang pintuan na may malaking maleta. Nandito na ako. Roommates na tayo ngayon, ha? Ang kanyang ekspresyon ay komplikado, ngunit sa huli ay bumuntong hininga siya at pinapasok ako. Ang bahay ni Paolo ay mas maluwag at mas malinis kaysa sa inaasahan ko. Ito ay isang apartment sa isang lumang gusali na may matataas na kisame. Pagpasok, dinala niya ako sa isang silid. Dito ka na. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Sa kanyang boses, mayroon pa ring pakiramdam ng pagkalito. Nang gabing iyon, bumalik kami sa aming mga silid sa isang awkward na kapaligiran. Kinaumagahan, maaga akong nagising at pumunta sa kusina.
Nakaalis na si Paulo. Sa mesa, may isang simpleng almusal at isang note. Pumasok na ako sa trabaho. Feel at home ka lang. Ang kanyang pag-aalala ay nagpainit sa aking puso. Kumain ako ng almusal at pumasok sa unibersidad. Mula sa araw na iyon, nagsimula ang aming buhay na magkasama. Sa mga unang araw, maingat kami sa aming mga kilos. Ginawa ni Paulo ang lahat para hindi ako makaramdam ng pagkailang. Sa aking bahagi, sinubukan kong hindi manghimasok sa kanyang personal na espasyo. Ngunit pagkatapos ng ilang araw, nagsimula akong makapansin ng mga kakaibang bagay sa pamumuhay ni Paulo. Tuwing umaga, paggising ko, nakaalis na siya. At sa bandang 5 ng umaga, naririnig ko ang pagbukas ng pinto sa harap. Isang beses, dahil sa kuryosidad, sinilip ko ang pinto at tumingin sa pasilyo. Pumasok si Paulo, basang-basa ng pawis. Nakasuot siya ng sportswear at tila tumakbo siya buong umaga. Dumiretso siya sa banyo. At pagkatapos maligo, nag-iba siya ng anyo. Nagsusuot siya ng malinis na damit, naglalabas ng isang banayad at kaaya-ayang amoy, at umuupo sa kanyang laptop na may focus na mukha. Lihim ko siyang pinagmamasdan, at lalong lumaki ang aking kuryosidad. Mga 1 linggo pagkatapos, naglakas loob akong tanungin siya, "Saan ka pumupunta tuwing umaga?" Saglit na nagulat si Paulo, ngunit pagkatapos ay kalmadong sumagot, "Ah, narinig mo pala? Tumatakbo ako tuwing umaga, naging ugali ko na." Simple ang kanyang sagot, ngunit tila mayroong isang bagay na nakatago sa likod nito. Sa paglipas ng panahon, naging mas natural ang aming buhay na magkasama. Pumapasok ako sa klase sa dance school at nag-aaral ng contemporary dance ng Pilipinas. Nagtatrabaho si Paulo at naghahanda para sa kanyang startup. Tuwing weekend, magkasama kaming naglilibot sa Maynila at nagkakaroon ng magagandang oras. Hindi nagtagal, ang aming relasyon ay naging higit pa sa pagkakaibigan. Nang halos 1 buwan na kaming magkasama, isang araw ay umuwi ako mula sa dance school ng mas maaga kaysa karaniwan. Pagpasok sa apartment, naamoy ko ang isang masarap na amoy mula sa kusina. Nagluluto si Paulo ng hapunan. Sinusubukan kong magluto ng adobo ngayon. "Mahilig ka sa pagkaing Pilipino, di ba?" Nahihiya niyang sabi. Sa mesa, maayos na nakahain ang mga side dish. Ang husay magluto ni Paulo ay kamangha-mangha. Maging ito ay sinigang, adobo o lechon kawali. Lahat ay napakasarap. "Hindi ako makapaniwalang napakagaling mong magluto," sabi ko. Ngumiti siya at sumagot, "Natutunan ko kasi mag-isa akong nakatira. Gusto kong magluto ng masusustansyang pagkain para sa sarili ko." Mula sa araw na iyon, madalas kaming maghapunan ng magkasama. Laging nagluluto si Paulo ng masusustansyang pagkaing Pilipino at ako naman, paminsan-minsan ay gumaganti sa pagluluto ng isang pagkaing Ingles. Ngunit ang aking pudding o shepherd's pie ay hindi kasing sarap ng kanyang mga luto. Gayunpaman, laging ngumingiti si Paulo at sinasabing masarap. Ang lalong nagpatindi sa aking kuryosidad ay ang tibay ni Paulo. Tumatakbo siya tuwing umaga, nagtatrabaho, at paminsan-minsan ay pumupunta sa gym sa gabi. Ngunit hindi siya kailanman mukhang pagod. Sa halip, lagi siyang puno ng enerhiya. Sa tuwing dumadaan ako sa kanyang silid, naamoy ko ang isang banayad at kaaya-ayang amoy at hindi iyon ang kanyang pabango, kundi ang amoy ng kalusugan. Isang beses, habang nagsasanay ako sa bahay, bahagya akong natapilok sa aking bukong-bukong. Agad na nilagyan ni Paulo ng yelo ang aking paa at nagdala ng pamahid. Sa tuwing dumadampi ang kanyang kamay sa akin, kakaibang tumitibok ang aking puso. Kapag sumasayaw ako, lagi siyang seryosong nanonood. "Napakaganda mo," ang kanyang mga salita ay nagpabilis ng tibok ng aking puso. Isang gabi, magkatabi kaming nakaupo sa sofa at nanonood ng pelikula. Bigla akong naging curious at nagtanong, "Ilang taon ka na?" Medyo nag-atubili siya at sumagot, 30. Nagulat ako. Ako ay 25, kaya 5 taon ang pagitan natin. "Talaga? Akala ko magkasing edad lang tayo," tapat kong sabi. Sa Inglaterra, karamihan sa mga lalaking lampas 30 ay nagsisimula ng makalbo at magkaroon ng beer belly, ngunit si Paulo ay mukhang bata at may napakagandang pangangatawan. Mahirap ipaliwanag iyon. Ngumiti si Paulo at sinabi, "Iyon ay dahil malusog ang pamumuhay ko at regular na nag-eehersisyo.
Dati akong nag-aaral ng arnis, naging ugali na. Noon ko lang naintindihan ang dahilan ng kanyang bakal na tibay at disiplinadong pamumuhay, ngunit labis pa rin akong namangha. Malayo siya sa mga lalaking Ingles. Nang gabing iyon, nakahiga ako sa kama at nag-isip, ang lalaking ito ay talagang espesyal. Siya ay tahimik ngunit mapagkakatiwalaan, malakas ngunit maalalahanin. Nagpapasalamat ako na tinanggap niya ang aking biglaang alok na manirahan kasama at higit sa lahat. Sa tabi niya, nakakaramdam ako ng kapayapaan. Napagtanto kong lalo akong naaakit sa kanya, ngunit roommate niya lang ako at hindi ko alam kung ano ang nararamdaman niya para sa akin. Laging mabait si Paulo, ngunit laging nagpapanatili ng isang magalang na distansya. Ang kanyang pag-uugali ay lalong nagpatindi sa aking kuryosidad. Habang nasasanay ako sa buhay sa Pilipinas, lalo kong minahal ang kulturang Pilipino. Nagsimula akong mag-aral ng kaunting Tagalog. Tinuruan ako ni Paulo ng mga simpleng pangungusap at pinalakas ang aking loob. Napakaganda ng iyong bigkas. Mabilis kang matututo. Ang kanyang papuri ay nag-udyok sa akin na mag-aral ng mas masipag. Isang araw, sinabi ni Paulo na mayroon siyang pulong sa opisina at nagsusuot ng suit. Hindi ko pa siya nakikita sa kasuotang pang-opisina dati at muli akong humanga sa kanyang pagkalalaki. Napakagwapo niya sa formal na suit. Buong araw na iyon, hindi ko maalis sa aking isipan ang kanyang imahe. Nang gabing iyon nang umuwi siya, naglakas loob akong magtanong, kumusta ang pulong? Mukha siyang pagod, ngunit ngumiti at sumagot. Mabuti, nakilala ko ang mga investor at positibo ang kanilang reaksyon. Curious ako sa negosyong inihahanda niya. Ngunit lagi niyang iniiwasan ang mga detalye. Marahil ay maingat siyang magsalita tungkol sa mga planong hindi pa sigurado. Sa aking isipan, isang paniniwala ang lalong tumibay. Ang lalaking ito ay napaka-espesyal. Iba siya sa lahat ng lalaking nakilala ko sa Inglaterra. Ang kanyang tahimik na kumpiyansa, ang kanyang pagiging pare-pareho, ang kanyang pagiging maalalahanin. Lahat ng iyon ay bumighani sa akin. At higit sa lahat, ang kanyang malakas na katawan at malusog na amoy ay nagpatibok sa aking puso. Nang malapit nang matapos ang 2 buwan naming pagsasama, gumawa ako ng isang desisyon. Hindi ko na kayang magpatuloy bilang roommate niya lamang, lalo kong minamahal ang lalaking ito. Kailangan kong gawin ang lahat para makuha ang kanyang puso. Ngunit lagi siyang nagpapanatili ng magalang na distansya at tila hindi napapansin ang aking nararamdaman. Nang gabing iyon, nakahiga ako sa kama at gumawa ng isang plano. Ang aking sandata ay ang pagsasayaw. Paano kung ipakita ko sa kanya ang lahat ng aking alindog bilang isang mananayaw? Ang ideyang iyon ay nagpabilis ng tibok ng aking puso. Nagsimula akong mag-isip ng sayaw sa aking isipan. Ngayon na ang aking pagkakataon, oras na para sakupin ang puso ng malakas na lalaking ito. Ayon sa aking plano, nang gabing iyon, ay naghanda ako ng isang bagay na espesyal. Ginamit ko ang lahat ng aking kakayahan bilang isang mananayaw upang lumikha ng isang sayaw na makakaakit sa kanya. Pinili ko ang Biyernes ng gabi nang umuwi si Paulo nang mas huli kaysa karaniwan. Binawasan ko ang ilaw, nagpatugtog ng isang malambing na musika at isinuot ang pinaka-sexing costume na mayroon ako. Alas 9 ng gabi. Sa wakas ay narinig ko ang pagbukas ng pinto sa harap. Pumasok si Paulo sa sala at tinawag, Emily. Nang hindi ako sumagot, maingat siyang pumasok sa sala at sa sandaling iyon tumunog ang musikang inihanda ko. Nagsimula akong sumayaw. Sa una, malambing at magaan, pagkatapos ay lalong naging matindi at puno ng pagnanasa. Si Paulo ay parang naging bato, umupo sa sofa at hindi inaalis ang tingin sa akin. Sa kanyang mga mata ay may halong pagkagulat at paghanga. Naramdaman ko ang kanyang titig at lalo pang sumayaw ng may pagmamahal. Nang matapos ang huling galaw at huminto ang musika, ang tanging naririnig sa silid ay ang aming mga hininga. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Paulo. Lumuhod ako sa harap niya at bumulong. Ano sa tingin mo? Tinitigan ako ni Paulo ng tahimik. Pagkatapos ay dahan-dahang iniabot ang kanyang kamay at hinawakan ang aking mukha. Napakainit ng kanyang kamay. Kamangha-mangha. Sa wakas ay sinabi niya, sa kanyang boses, may isang panginginig na hindi ko pa naririnig dati. Nang gabing iyon,
Unang beses naming binuksan ang aming mga puso sa isa't isa. Maingat akong niyakap ni Paolo at naramdaman kong ligtas ako sa kanyang mga bisig. Ang kanyang mga braso ay mas malakas kaysa sa inaasahan ko. Ang kanyang mga kalamnan ay matigas na parang bato. Ngunit ang talagang nagpagulat sa akin ay ang nangyari pagkatapos noon. Naglakas loob ako at nagsimulang tanggalin ang bawat butones ng kanyang polo. Hindi ako pinigilan ni Paolo. Nang bumagsak ang kanyang polo sa sahig, napasigaw ako. Ang kanyang katawan ay parang isang inukit na estatwa. Ang perpektong mga kalamnan ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Kaya pala ito ang ibig sabihin ng pagiging isang arnisador. Nahihiya siyang ngumiti at sinabing, "Oo, ganoon nga." Nang marinig iyon, sumigaw ako, "Ganyan ka pala kalakas?" Sabay kaming tumawa at lahat ng tensyon ay nawala sa tawanan. Ang gabing iyon ang pinaka-espesyal na gabi sa aking buhay. Ang lakas at lambing ni Paolo ay lubos na bumihag sa akin. Ang kanyang tibay bilang isang dating arnisador ay nagpamangha sa akin. Nang gabing iyon, palagi kong sinasabi, "Saklolo." Siyempre, biro lang iyon. Ngunit mayroon din itong bahid ng katotohanan. Nang imulat ko ang aking mga mata sa umaga, gising na si Paolo. Naghahanda siya ng almusal sa kusina. Masaya akong ngumiti at lumapit sa kanya. "Good morning. Maging boyfriend ko na ha?" Tanong ko at sinagot niya ako ng isang yakap. Mula sa araw na iyon, opisyal na kaming naging mag-asawa. Ngunit sa totoo lang, marahil ay matagal nang nagkakaisa ang aming mga kaluluwa. Naging mas matamis ang aming buhay na magkasama. Si Paolo ay tumatakbo pa rin sa umaga at nagsisikap sa trabaho. Ngunit ngayon, ay naglalaan na rin siya ng oras para sa akin. Tuwing weekend, tinutuklas namin ang magagandang lugar sa Pilipinas. Isang beses dinala niya ako sa Tagaytay. Nagsuot kami ng tradisyonal na kasuotang Pilipino at naglakad-lakad sa mga tahimik na simbahan habang tinitingnan ang mga larawang kinunan noon. Napagtanto ko kung gaano ako kasaya. Ito ay isang bagong kaligayahan na hindi ko pa naranasan sa Inglaterra. Unti-unti akong naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay ni Paolo. Paminsan-minsan, sinusubukan ko pang sumabay sa kanya sa pagtakbo sa umaga. Siyempre, mahirap akong makasabay sa kanya, ngunit masaya ang magkasamang tumakbo. Tinuruan ako ni Paolo ng Tagalog at ipinakilala ko sa kanya ang kulturang Ingles. Natututo kami at lumalago mula sa isa't isa. Nang 3 buwan na kaming magkasama, naghanda si Paolo ng isang espesyal na hapunan. Ito ay isang masaganang Pilipinong hapunan na maingat na inihanda kasama ng masarap na alak. Sa sandaling iyon, napagtanto kong kailangan kong pakasalan ang lalaking ito. Hindi lamang ito isang panandaliang pag-iisip, kundi isang matibay na paniniwala na naramdaman ko sa buong puso ko. Pagkatapos ng hapunan, umupo kami sa balkonahe at pinanood ang mga bituin. Hinawakan ni Paolo ang aking kamay at nagsalita tungkol sa hinaharap. Seryoso niyang ikinuwento ang kanyang mga plano sa negosyo at ang kanyang mga pangarap. Lalong akong nahulog sa kanyang sigasig at katapatan. Nang gabing iyon, nakahiga ako sa kama at nag-isip kung paano mag-propose sa kanya. Sa Inglaterra, karaniwang lalaki ang nag-aalok ng kasal sa babae, ngunit nagpasya akong sirain ang tradisyong ito. Gusto kong sorpresahin si Paolo at ipakita sa kanya kung gaano katapat ang aking pag-ibig. Kaya't nagpasya akong maghanda ng isang hindi malilimutang proposal. Lihim kong kinontak ang mga kaibigan ni Paolo at humingi ng kanilang tulong. Gusto kong mag-organisa ng isang party sa isang garden venue sa labas ng Maynila at mag-propose sa ilalim ng mga bituin. Sa loob ng ilang linggo, lihim akong nag-aral ng Tagalog para ihanda ang aking proposal speech. Gusto kong ipahayag ang aking nararamdaman sa pinakamagandang Tagalog para maabot ang puso ni Paolo. Masigasig kong pinagsanayan ang aking pagbigkas at kinabisa ang teksto. Sa wakas, dumating ang araw na iyon. Akala ni Paolo ay pupunta lang kami sa garden venue para makipaglaro sa mga kaibigan. Ngunit sa totoo lang, naghanda ako ng isang sorpresa para sa kanya. Pagdating namin sa garden venue, namangha siya sa magarbong dekorasyon. Pinakiusapan ko ang mga kaibigan ni Paolo na palamutihan ang hardin ng mga makukulay na parol at bulaklak. Nang makita ang eksenang iyon, hindi makapagsalita si Paolo. Nagtataka siyang nagtanong,
Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Sakto sa sandaling iyon, tumunog ang musikang inihanda ko. Lumapit ako kay Paulo na nakasuot ng puting bestida at nagsimulang magsalita sa Tagalog. Paulo, mahal ko, mula nang makilala kita, nagbago ang buhay ko. Pinapatawa mo ako, binibigyan mo ako ng init at hinahayaan mo akong maging ako. Ikaw ang nagpapakita sa akin kung ano ang tunay na kaligayahan. Tumulo ang luha sa aking mga mata. Huminga ako ng malalim at nagpatuloy. Ikaw ang taong gusto kong makasama habang buhay. Ikaw ang taong gusto kong buuin ang isang pamilya, kaya tinatanong kita, pakakasalan mo ba ako? Pagkatapos ng speech, lumuhod ako sa isang tuhod at inalok ang singsing. Natigilan si Paulo at tumulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Sunod-sunod siyang tumango at sinabi sa nanginginig na boses, oo, siyempre. Naghiyawan sa tuwa ang mga kaibigan sa paligid namin. Agad akong binuhat ni Paulo at niyakap ng mahigpit. Ang aming halik ay matamis at puno ng pag-ibig. Sumayaw kami sa ilalim ng mga bituin at nagsaya kasama ang mga kaibigan. Nang gabing iyon, naramdaman kong ako ang pinakamasayang babae sa mundo. Pagkatapos noon, nagsimula kaming maghanda para sa kasal. Nagpasya kaming magkaroon ng isang tradisyonal na kasal sa Pilipinas sa Maynila at imbitahan ang pamilya at mga kaibigan mula sa Inglaterra at Pilipinas. Gusto naming ang aming kasal ay maging isang pagsasanib ng dalawang kultura. Sa araw ng kasal, nagsusuot ako ng magandang puting bestida habang si Paulo ay nakasuot ng eleganteng suit. Nagpalitan kami ng mga panata sa simbahan. Sa harap ng aming mga pamilya, binasa ko ang aking panata sa Tagalog habang si Paulo ay nagbasa sa Ingles. Nangako kaming mamahalin at aalagaan ang isa't isa magpakailanman. Pagkatapos ng kasal, nag-honeymoon kami sa Palawan. Naglaan kami ng oras para magpahinga sa tabing dagat at tuklasin ang magagandang lugar. Nasiyahan kami sa aming oras na magkasama at lumikha ng mga hindi malilimutang alaala. Pagbalik sa Maynila, sinimulan namin ang aming buhay pamilya. Nagpatuloy si Paulo sa pagtatrabaho at pagpapaunlad ng kanyang negosyo. Nagturo ako ng sayaw at nagpatuloy sa pag-aaral ng Tagalog. Sinusuportahan at ini-inspire namin ang isa't isa sa lahat ng bagay. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon kami ng 2 anak. Pinangalanan namin ang aming panganay na babae na si Isabela at ang bunso naming lalaki na si Leo. Pinalaki namin ang aming mga anak sa isang mapagmahal at mayaman sa kulturang kapaligiran. Tinuruan namin silang magsalita ng Tagalog at Ingles at madalas silang dalhin sa Inglaterra at maglakbay sa buong Pilipinas. Napakasaya ng aming pamilya at nagpapasalamat ako araw-araw na kasama ko si Paulo. Siya ang taong pinakamamahal ko sa mundo at alam kong mabubuhay kami sa natitirang bahagi ng aming buhay ng magkasama, masaya magpakailanman. Ang aking kwento ng pag-ibig kay Paulo ay tila isang script ng pelikula, ngunit sa totoo lang, ito ay isang tunay na kwento. Ito ay isang kwento ng pag-ibig na kayang lampasan ang lahat ng hadlang sa kultura at wika. Ito ay isang kwento tungkol sa kahalagahan ng paniniwala sa pag-ibig at pagbibigay sa sarili ng pagkakataong mahanap ang tunay na kaligayahan.